Okay, so ang solusyon po dito, kung talaga pong kailangan pa ng layer na ito, no? Kasi may kaisipan po na hindi na kailangan yan. Opo, huwag na tayong umasa dyan. Dagdag lang gastos yan. Daang milyon na naman po gastos dyan. Palakasin nyo, Ombudsman tsaka DOJ. Dagdagan na nyo nga. ng manpower yan. Yun na Dagdagan nyo ng nga. mga totoong investigador Oo. dyan. Huwag na tayong gumasta dyan. Pero kung ito ho ang gusto natin, isang nag-aakmang independent commission, ba't ayaw i-certify as urgent ng Presidente yung panukalat sa pagkakaroon ng isang Independent People's Commission? Nasa Kamara na. Diyan din, tsaka sa Senado, O, meron Senado. ng version doon. Oo. Kasi dito rin tayo magkakaalaman, kasi po baka mapasubong Presidente kung saan aaprubahan niya ito, yung pong appointment dyan ng mga bubuo sa 5 taong komisyon, baka mawalan ka ng control. Baka sabihin ng mga tagapayo mo, bossing, negative tayo dyan. Baka pag nabuo yan, yari tayo dyan. Baka totoong independent yan. Baka kung sakasakali, ikaw man na mag-a-appoint dyan, pero may pressure ka na mag-appoint ka ng mga tulad nila. Oo, ha? Cielo Magno. O kaya ni Heidi Mendoza. Opo, ha? At ng ilang pa pong mga totoo na independent-minded individuals. Gaya po perhaps ni Attorney Cayosa. Di po ba? Oo, yun po ang question dyan. Kapag binuo yan, baka totoong independent yan at pati ikaw, So wait. mapanagot, ha? Aba, teka. Ngayon, para sa akin, pwede na ho natin tawagin ito na Indifferent Commission for Infrastructure, ICI. Kasi kakaibas talaga sila eh. Hindi independent? Ayaw mo na nung independent? Gusto mong baguhin indifferent? Sa akin lang naman ito. No? Ako na narinig niya singkong duling na yan eh. Panahon nyo yan eh. Duling ba talagang 5? Oo, pero wala ni piso Okay. ang napunta kay Zaldi. So ngayon, kung walang napunta sa kanya at hindi siya pwedeng tawaging bagman, ano siya? Ano ang tawag sa kanya, Ted Filon? Sinungaling. Okay, ganito. Akala ko masunurin. Ikaw talaga. Madali kang kausap. O sige. Ganito lang, ano ha? Oh. Tandaan natin na sa mga nakikinig ngayon sa ating pong programa, ano man po ang inyo pong trabaho, basta ho kayo nagpapagal. Kahapon po nabanggit ko, di ba, may pangangailangan ang PGH para sa pagtatayo ng kanilang Cancer Institute. Ang kailangan lang pong pondo rito, more or less 10 billion pesos. Nakita ho ninyo? So kung totoo ito sinasabi nila, although isang tabi mo yung kay Saldi, itong kinekwento ng klarong-klaro na po, may ebidensya itong mga BGC boys, ilang bilyon ito. So yan pong kanila pong kinulimbat na yan, nangangahulugan ng pagkakait sa ating mga kababayan ng serbisyong medikal. Alright? Pagkakait sa ating mga anak, mga apo sa kanilang edukasyon. Basically po, yan po ang kahulugan yan, ha? Kaya please, wag ho tayo magsasawa sa isyong ito. 6:26 na pong ating oras. Ang dami ho natin gustong talakayin this morning, girl. Ano ang masasabi mo dito ngayon muna sa mga nakakulong na raw na mga kawani ng DPWH? Ang sinasabi, meron daw po nakakulong dito po sa Camp Karingal at maging sa Payatas BJMP. Parang in total, 8 na daw yata ang nakakulong sa ngayon. Ano? Kung tama yung bilang natin. Pero hindi ako masaya. Because Bakit? these are all small fishes. Mhm. Nasaan yung malalaki? Nasaan yung pinagsimulan nito? So ang hinahanap po yung proponents. Yes, where Tama? are the proponents? Opo. Kasi kung tayo ay seryoso sa pagpapanagot dito sa mga sangkot sa flood control projects at kung totoong walang sisinuhin, dapat hindi lang mga DPWH officials, dapat hindi lang yung mga contractors. Nasaan ang punot dulo? At yun din ang nakikita kong comment ng mga kapatid natin we don't want this. Meron pa nga mga nagko-comment na, yan na yun? Yan na yun? Yan ba'y sinasabi niyong may makukulong bago magpasko? Hindi sila masaya. Opo. Hindi pa rin sila happy. Opo. Same sentiments ako doon sa mga kapatid natin. Kumbaga, dilis. Oo. Okay. Maliit pa sa dilis. Opo, kumbaga ito ho yung mga maaari po Fall naman guys. din. Opo, maaari po naman din na hindi magtatagumpay yung modus kung wala sila. Kasi sila yung implementing agency. Oo. So ito rin po yung leksyon sa mga kawani ng gobyerno
na gusto rin pong kumita sa Yan. maling pamamaraan na sumusunod sa utos na nakakataas. Kasi sa bandang dulo, ikaw ang unang makukulong. At sa bandang dulo, baka ikaw kapusin ng pambayad sa abogado. Oo. Okay, ngayon mga kapatid, ito pong mga dilis na ito nakakulong na raw. Okay, so ang tanongan, kamo, Cha, di ba? Nasaan na ang mga proponents? Nasaan na ang mga responsable kung bakit napondohan itong mga ninakaw? And we are calling the Okay. 2025 budget the most corrupt budget. Okay, sige. Eh, hindi naman DPWH at yung mga officials ay nagpondo dyan. Sige po, so Oh. mga kapatid, ano ha? Nasaan sila? Ha? Nasaan? Si Saldico, nauna pang ikansila ang passport ni Harry Roque At saka ni Cassie Ong. Ni Cassandra. Oo. Kung totoo ang sinasabi ng presidente na umuwi ka dito, tama naman siya kasi yung iniharap ni Saldi, kwento. Tama. At yung listahan ng delivery, kahit na sino pwedeng gumawa nun. Oo, at saka hindi under oath yung mga pinagsasabi niya sa Opo, video. Hindi, kahit na sino pwedeng gumawa ng ganung listahan. Mm. Di ba? Nang naghatid ako dito. At saka yung mga maleta ngayon, ang pagkakaiba lamang ng kanyang unang mga vlog, mga kapatid, ay may nadagdag na ilang kulay ho ng maleta. Pero yung tiles na pinaglapagan, pareho lang. Tama? At saka yung kotse, kung saan nasa gitna nito yung hilera ng maleta na hindi mo alam kung ano din laman. I mean, kung abogado ka, di ba? Ang daling question, ano laman yan? Ha? Baka naman ang laman yan mga paninda sa Tiangge. Oo. You know, di O ba? baka walang laman. Anyway, Oo. sige. So mamaya na po natin tutunghayan to ng mas malaliman. Pero ito ho kasi nga, ngayon pa lang, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa katotohanan na kung sakasakali na meron pong proponent na eventually po ay mahuhuli sa pamamagitan po ng arrest warrant, siguradong hindi yan ikukulong kung nasa saan itong mga dilis na ito. Ganun. Hindi ikukulong yan sa city jail. Sigurado po mangangatwiran para sa kanilang kaligtasan. Ikukulong yan saan? Sa PNP Detention Center. Doon po sa mga kulungan ng pang-VIP. Ihanda na po natin po ang ating sarili dyan sa balitang yan. Yan po ang mangyayari dyan. Hindi ikukulong yan kasama po ng pangkaraniwang bilanggo sa pangkaraniwang bilangguan. Yan po ang aking pagtansya. Sana po, sana hindi magkatotoo ito. Pero sa aking pangitain, yan na po yan. Ang mga proponents, mga kapatid, sigurado hindi ikukulong kasama nitong mga nandidiyan ng taga-DPWH. Papayag ba tayo? Ha? May mga Opo. kosa, At yan- papayag ba at tayo yan dun? may mga posisyon, yung direktor, Oo. yan po ang bukas makalawang magpepetisyon Ay. para po sa medical Oo. Para for naman law. yatang unfair Kasi ho, naman meron na yata. kaagad yan medical certificate na Oo. kinakailangan magpa-confine sa ospital. Kapag yan ang nangyari, Okay. patutunayan ng Sige. gobyernong ito na talagang ang hustisya dito sa Pilipinas ay iba sa Opo. mga may pera. Sorry Kung yan ang mangyayari, baka aga ginagalit ho namin kayo, pero Oo, yan wag po naman ang sana. katotohanan. Okay, ngayon eto O sige. Opo. Mamaya na ho natin tatapusin po at sasarhan tong komentaryong ito. Pero bubuksan ko muna sa pamamagitan nito. O sige. Nung isang araw, pati nga po kami dito mga kapatid ay nagbalita. Opo, at ang iba nga ay bagay medyo tuwan-tuwa pa nga sa balita Di ba? At meron pang pumuri sa ICI. Opo, DPWH, ICI recommend filing of plunder, other raps versus Romualdez and Co. Ito po yun, ito sinasabi. Okay. Tuwan-tuwa, aba. Oo, ang ICI. Mga kapatid, sorry po mukha na naman pong itong ICI finally kahapon naglabas nung 2-page na Na kanila referral. pong inihain dito sa ombudsman. Oo. And that is the referral letter, kumpanyero. Referral for further investigation. oo. Wala ni isang provision dito na nagsasabi na kasuhan nyo ng plunder si Romualdez. Tama. Okay. Alright. Actually, transmittal lang ito ng kanyang mga
oo, transcript nung kanyang pagharap sa hearing at mga isinumite ni Romualdez sa ICI. Nangangahulugan na ito po ay tutulong pa dito kay Romualdez. This referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of Former Speaker Romualdez sa Tagalog. Inilabas ng walang anumang natuklasan o konklusyon na may kasalanan o pananagutan si former Speaker Romualdez. Ang sinasabi po dito na dapat daw yung ombudsman ay magkaroon ng kanilang sariling investigasyon. Investigasyon. So, oo, yung kanila pong Friday na press release. Yeah, PR. Opo, mali. Opo, kasi tayo po ay naniwala sa kanila. Pero mali, wala pong plunder charge, walang plunder recommendation. Gusto lang natin itama ito, ha? Opo. At mamaya po, meron pa tayo ibang issue dito. Mukha talagang iba, mga kapatid. Ang dapat natin itawag dito sa ICI na ito, sorry po sir, ha? Kasi ako gusto kong unawain ito na work in progress ito, naiintindihan natin. Pero mukhang iba ho eh. Itong ICI na to, iba na dapat itawag. Ano to? Ano ba? Ano ba dapat? Ano to? Independent Commission for Infrastructure. Yan ang ibig sabihin ng ICI. Boy, ano Para gusto mo sa akin, itawag? ito po'y dapat tawagin natin na Indifferent Commission for Infrastructure. Na indifferent. Kasi depende sa tao yung referral nila, no? Napansin nyo ba yung mga nauna? May mga Sige. kaso na nakalagay. Pero dito, wala. Sa parang dito, gumawa lang sila ng sulat na, ito, ombudsman, kayo na bahala. Basta sa amin, di ba, hindi namin ilalagay dito na may pananagutan yan or any liability. O ito Opo. yung mga documents, bahala na kayo. Pero sa iba, may kaso. May parang may special treatment kay Martin. Mga kapatid, mamaya po itong hayan din natin itong kanila pong inilabas na guidelines sa kanila pong live streaming na ito at ito po'y ating hihimayin din sa kapakinabangan ng ating pong mga kababayan sa pagsusuri, pag-aanalisa sa tamang impormasyon. Ano man po ang mangyari, tuloy ang Pasko. And we wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Ayan. Pero paano yun kung ang sabi ng Pangulo ay walang Merry Christmas? Di tayo sure dyan. Wala silang Merry Christmas. Sandali lang po. Ikaw ba, tayo ho ba'y araw-araw na nagpapagod sa ating trabaho? Aba, panahon na para regaluhan naman po natin ang ating mga sarili at ang ating mga kapamilya at mahal sa buhay, di ba? Ng Hyundai Home Appliances. Yes! Baby girl, pili ka dito ha. LED TVs, washing machines, inverter air conditioners and refrigerators, gas ranges, microwaves, electric ovens, baking mixers, blenders, electric fans, vacuum cleaners at marami pang iba. Gawing sulit mga kapatid ang ating pinagpapaguran araw-araw. Trabaho ka ng trabaho. Dapat regaluhan mo ang iyong sarili. At katuwang natin dyan ang Hyundai Home Appliances. Available po ito sa Shopee at Lazada at sa Hyundai Home Dealers sa buong Pilipinas. Ngayong holiday season, masaya ang Pasko kapag Hyundai Home Appliances ang ating regalo. Merry Christmas! Galing po yan sa ating mga kapatid sa Hyundai Home Appliances. Hyundai, maganda ring parapol. Oo, in fairness. Good morning, good morning! Oo, very stylish ang kanilang mga appliances. Oo, at matibay po, di ba? Parang itong aming television dito. Correct, di ang po tagal ba? na niyan. Yes, baby Oo. girl. At definitely po, HD na HD, di ba? Oo. Pagbati rin po ng good morning kay Femi Manli. Araw-araw daw po nakatutok sa ating programa. Salamat po na marami. Parang si Ma'am, itong isa na ating pong suki din. Itong si Ma'am, pangalan niya ay si Laura Lim. Yon, araw-araw din po nakatutok sa ating programa. Si Femi Manli,
Thank you for listening. Salamat po ng marami. Thank you. At muli po pagbati ng happy birthday kay Direk Joey Perez, baby girl, for tomorrow. Happy birthday, Direk Joey, tomorrow. Batiin ko na rin, boy. At maging si Jap Harlega. Jap Harlega today, happy birthday. Tomorrow, it's Direk Joey Perez. And today is also the birthday ng ama ng aming angel sa bahay. Si Tatay Emmy Soliva. At umaabot ang 1PH sa Jensan, nanonood sa atin araw-araw. Oy. Tatay Emmy Soliva, happy birthday po. Ano ang salita sa Jensen nila? Anong salita? Bisaya. Cebuano ba o Ilonggo? Dalawa yan Cebuano. Okay, so po, happy birthday po tatay at maging kay June San Jose at sa kanyang anak na si Joji Rasco San Jose, happy birthday. Pareho po sila ng birthday. Happy birthday po. Pati po kay Gerard Bart Ilagan. Galing po yan sa kanyang kuyang si EJ Ilagan. Happy birthday. Yung masaya. Mabuhay po kayong lahat, ha? And of course, no, kantahan natin sila ng happy birthday. Eto Yung na. masaya. Yung masaya para kay Jap Harlega. Para kay Tatay Joey. Happy birthday. At para kay Tatay Emmy. Happy birthday to you. From Auntie Claire, mula sa Palasyo, happy birthday po sa inyong tatlo at sa lahat ng mga nagbo-birthday ngayon. Hirap ng trabaho ngayon ni Atty. Claire, ha? Araw-araw po talaga naman may kinakailangan pong salagin. Yes. Salagin. Asa na ba yung aking ito, ha? Sige. Bago po itong ating importante rin pong panayam, actually po meron tayong isang interview, yung pong ating dapat na makapanayam, abala din po siya. Para nga po mag-report din sa bayan. Dito po sa ilang mga issue na ating pong tinututukan. Pero mabanggit ko lang ito, girl, kahapon nga naglabas ng panibagong video. Sabi nga ng iba parang bakit by parts ito? Pangilan na ba ito? Para ba content ba ang habol dito? Pang-apat na, no? Pang-apat o palima? Pang-apat. Pang-apat na. Actually, hindi ko alam kung Meron bakit daw abangan parang... panlima. Meron pa? Lima. Pati nga isang bagsak na lang. Parang exciting. Para may abangan. Kumbaga, ito muna ang pasabog ko. Abangan nyo yung iba pa. Pero dito sa pinakahuli, wala masyadong bago. Oo. At yung pong Same picture, lang dun sa nauna. Oo, parang pareho lang po yung mga maleta. Meron lang ho yata na dagdag, no? Na ibang kulay naman na maleta, pero parang same place. Anyway, tama naman po si Pangulong Junior. O doon sa kanya sinasabi na dali lang, umuwi ka dito. Di ba? Yun ho eh. Tama. May tama siya. Tsaka ngayon daw panahon ng fake news, kahit na sino ba pwedeng gumawa ng listahan ng kung ano-ano mga deliveries na yan. O kumuha ako ng mga lumang maleta, ihilera ko yan, picturean ko yan. Tama naman siya, di ba? Oo, okay. Bumili ka ng bagong maleta, picturean mo. Oo. Pwede naman ganun. At mga kapatid, sabi nga, hindi natin yan dapat pong tangkilikin kasi kung totoo ang sinasabi mo at may mga patunay ka, umuwi ka dito at dito ka magsabi niya nang sa gano'n may puntahan yan. Tama po. Ang tanong lang, kailan siya uuwi at siya ba'y makakauwi pa o talagang pauuwiin dito o obligahing umuwi? Doon tayo magkakatalo kasi naunahan pa po. Kinukumpirma ko nga ito kanina kay baby girl kung talaga bang kinansila na ang passport nitong si Attorney Harry Roque. Yes, totoo po yan mga kapatid. Laman po yan ng mga balita kahapon, bandang gabi na. Ang Pasig City Regional Trial Court ay kinansela na po ang pasaporte ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque at ni Cassandra Leong. Ayan. So, mga Pasig kapatid, RTC 157. So, ito ho parang wala tayong kamuang-muang ganun pala yun. Kaya pa nilang gawin. Oo naman. Magkansila. May Pati kaso itong na si Dennis Cunanan. Si Kasama. Dennis Cunanan, mga kapatid, panahon pa po ni Janet Lim Napoles, ang dami na hong kaso nito. Pero hanggang ngayon po, nakaharap pa ito sa Senado nung nagkaroon ng hearing tungkol sa Pogo. Pero ngayon daw hindi mahagilap. Ang dami na po nitong conviction. Pero hanggang ngayon, di pa rin siya mahuli-huli pero kanselado daw yung passport. So tignan natin kung talaga meron din pong political will ang gobyerno para po dito po sa kasong kinakaharap ni Dennis Cunanan et al. Ang duda ko lang, tansya ko lang, baka mauna pang mapauwi si Harry Roque kay Saldico.
Kasi nga naman, canceled na yung passport. Oo. Although sabi ni Atty. Roque, Hindi siya siya daw po ay mapapauwi. mag-aapila. Correct. Okay. Dahil meron naka-file na asylum dun sa bansang yon, hindi siya basta-basta mapapauwi hanggang walang desisyon for the asylum. Ganon. May Sige. ganon. So, tanong natin dito, talaga ba hong sincero ang ating pong gobyerno tungkol sa pagpapauwi kay Saldico? Ay, feeling mo hindi sila sincere? Baka naman within the day kasi meron na siyang arrest warrant eh. Oo. Di ba? Baka naman within the day po magkaroon ng development dito. Oo. Pag na-cancel yung passport, hindi naman automatic na uuwi yan ng kusa. Hindi ba? Lalo pa kung sinasabi, ibang passport na ang gamit. Mhm. Pero kung ganun din po kabilis, no, ang aksyon para po dito nga sa mga Interpol na mga request na ito, na mga arrest na May ito. blue, may red. Okay. Oo. Kung ganun po kabilis na naipalipad papunta ng dahig si Pangulong Digong, ganun ba rin kaya kabilis na maililipad pabalik ng Pilipinas sa Saldico? So hintayin natin. Bigyan natin sila ng kaunti munang dagdag pa na benefit of the doubt. Kasi ang sabi ni Saldico, ayaw nila akong umuwi dyan. Papapatay ako pag umuwi ako dyan. Ayan, di ba? So hintayin natin kung totoo po ang sinasabi na gusto ho nilang makauwi na sa Pilipinas si Saldi at hindi po tayo dinidribble dito. Meron lang akong naobserbahan doon sa report ng ating mga mahuhusay na mga reporters tungkol po dito sa report nga na mismo mga tauhan daw ng NBI. Actually nga pati mga pulis ay nagsilbi ng warrant of arrest sa bahay ng dating kongresista si Saldico sa isang exclusive na subdivision sa Pasig City. Ang galing. Ba? Opo, sa visuals to kanina sa mga balita nila Popoy Oo, ang galing. napanood ko po ito. So, pinuntahan nila yung bahay doon sa Pasig. Ito ba yung Valle Verde? Pinuntahan nila yung mamahaling condominium sa BGC. True. At pinuntahan din nila yung bahay sa Bicol. True. Ba? At wala silang nahanap na Saldico. Malamang wala nga doon. Ba't yung pinuntahan? Ang gagawa nyo dyan? Direct Grace, no? Tama ba si Direct Grace na nandito? Andito si Saldi, oh! Okay. Di ba? I mean, pinuntahan nila pero wala silang nahanap na Saldico. Kasi nga nakalabas na ng bansa, yun din naman ang hindi ko maintindihan. Nagsabi naman ang Bureau of Immigration na lumabas ng Alam mo, bansa. sorry, Bakit nyo pa pinuntahan? Hindi. Sorry po. Or talagang Pero, ganun yun? Ano talaga yon? Ganun talaga. Pag may warrant of arrest, kailangan dalhin sa bahay. Hindi, talagang i-serve, no? Kailangan i-serve, Okay. oo. Pero ito lang, para lang ako nanonood ng mga how do you call that, Nanay Christie? Yung traditional na mga, baka naman masamain nila kung traditional. Alam mo yun, yung storyline ng mga sinaunang pelikulang Pilipino na laging huling dumarating ang mga pulis. Alam mo yun, Ngayon di ba? naman. Di ba, Aaron? Pag Hindi. tapos na yung bida, yung bida talaga namang Correct. pagod Kung na pagod nakidnap na at- yung bida, Hindi, halimbawa. ang dami ng gasgas ng bida, patapos na yung pelikula. Tapos Dadating ang mga pulis. Oo. Tsaka darating yung mga pulis. Tapos sasabihin ng mga pulis, arastuhin na yan. Oo, Diba? tama. Okay. Oo, kaya Kumbaga, nga nakidnap na tapos yung na bida. boxing. Correct. Okay. Parang Hanggang naalala ngayon, ko ganun pa ganun. rin. Kasi dito, napansin ko lang So, pumunta sila doon. Nagsilbi ng warrant. Opo. Pero sa voice over ng ating mahusay na reporter nga dito, sabi. Oo. Pero tanging abogado niya ang humarap. Sa kabila niyan, hinalughog pa rin ang bahay ni Ko. Ang music nitong si Big Boy, comedy eh. Bakit pang comedy? Meron ka Ito po, talaga hindi. action. Alam mo na medyo. Action to. Oo. Boy, action to. Okay, ito ha. Oo. Okay, ito ha. Okay. Okay. Mismo mga tauhan ng NBI ang nagsilbi ng warrant of arrest sa bahay ng dating kongresista si Saldico sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Pero tanging abogado niya ang humarap. Sa kabila niyan, hinalughog pa rin ang bahay ni Ko. Tumambad sa mga otoridad ang mga kahon-kahong gamit at ilang luxury items ng dating kongresista. Mula sa sala hanggang sa mga kwarto, nakita rin sa isang kwarto ang dalawang malalaking vault. Sa kabila niyan, hindi mamatukoy kung nasan si Ko. Nitong Sabado lamang nang ihain din ang arrest warrant sa kanyang bahay sa Taguig.
at Legazpi City sa Albay. Wala rin siya doon sa mga lugar na ito. Hanggang sa muli, Dali muna. sa susunod na edisyon ng Dali na. Baggage Man. Mga pastruman, mga Oh, kapatid. pastruman pala, hindi pala baggage. Ang sinisilbi po dito ay warrant of arrest. Oh, yeah. SOP daw Hindi yan. po search warrant. Oh, oo. Tama, di ba? Oo. Warrant of arrest. Ang akin lang dito, okay. Sige, so maaring standard po naman ito. May warrant of arrest. Yeah, SOP Pupuntahan mo daw. yung mga bahay para on record, Kailangan na serve. nag-serve kayo. Correct. Kumbaga, you are served. Okay. Tama naman yun. Pero sinasabi nila, kahit na po wala yung tao doon, naghalughog pa rin sila. Okay, fine. Ang tanong ko lang, bakit nung kasagsagan ng balitang ito, kaputukan ng balitang ito, at may mga ulat na naghahakot ng mga kahon-kahon na kung ano man po ang laman nito, at tukoy na po yung mga bahay nitong siko, bakit wala ni isa ang nag-apply ng search warrant? Hindi ba? Kasi po, nakapagtataka naman din, na kahit na ni isa sa mga isinasangkot dito na umano'y hinatiran ng bilyong pisong cash, wala ni isang search warrant ang iniharap o walang humingi ng search warrant sa hukuman. Baka sabihin nila, kasi Ted, hindi basta-basta yan. Kinakailangan mo ng testigo, kinakailangan tukuyin kung nasa saan talaga ang specific na lugar. Mahirap makakuha niyan. But did you try? Did you try? Kasi ano pang silbi ng intelligence fund natin kung di tayo makakakuha ng mga intelihensya na mga ulat tungkol dito? Kasi, ano pa dadatnan mo doon ngayon, di ba? May laman pa ba ang mga vault na yan? Kasi po kung inyo magugunita, bagamat, iba hong kasong ito, nung pong kasagsagan na nabisto itong anomalya tungkol po dito sa 1MDB, yung One Malaysia Development Berhad, na skandalo po sa Malaysia, di po ba? Opo, ito po'y umaabot sa $4.5 billion, na sinasabi na pong kinulimbat nito pong dating punong ministro ng Malaysia, si Najib Razak, pati ho ng kanyang mga pinagkatiwalaan dito, yung bahay mismo nila. Opo, yung pong kanyang asawa na inaakusahan dati ng money laundering at pagtanggap ng suhol, sinalakay at talaga namang mabilis na naka-recover ng halos $273 million worth ng alahas, pera at ang mga hilig ninyong mga Hermes at mamahaling mga luxury items. Mabilis ha? Mabilis. Opo, hindi na po sila naghintay ng mga 4 months, 5 months. Bago nagsalakay. Oo. So hindi pa nakapagtatago nung kanila pong sinasabing ninakaw. Oo, at nakuha mula sa mga panunuhol. So may nakuha, di ba? Ay na-recover. Oo, na-recover yung mga bag, yung mga alahas, mga sapatos, sabi. Meron din daw na-recover ng mga shades pa nga, nasa damakmak, may sinasabi mga ganun. Yes. Nasa ambang bansa yan. Malaysia. Eh, Pero na- ano ha? oo, Malaysia. Pero ang latest dito ha? Kasi po nangyari ito 2018. Oo. Ang latest dito, napawalang sala Oo. si Madam doon sa kasong money laundering at tax evasion. napawalang sala? Nakapagpiyansa siya. Oo. Yung asawa niya nakakulong. Oo, hanggang Pero siya sa ngayon. nakapagpiyansa. Oo. Ang kanyang kinakaharap na lamang ngayon na kaso ay itong ang panunuhol. Pero money Bribery. laundering po siya na absuelto. Hindi ko lang alam kung taga-Sandigan Bayan by Huwes. Pero, kasi, Sige. kumpanyero, yan ay sa Malaysia. Okay. And we are in the Philippines. Di lang, ito lang po yung napag-uusapan natin ha mga kapatid ha. Oo. Opo, mawalang galang lang po. Oo. With all due Tayo lang po yung respect. nagtataka nga. Bakit po kasi, di ba? Bakit parang laging huli? Alam niyo ho yun, parang nga mga pelikulang Pilipino na laging may nahuhuli. Oo. Kung kailan tapos na yung boxing, tsaka darating yung wang, 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 wang. Dati ng mga pulis, asan. So, yung sinasabi mo na sinalakay nila, may nakita sila mga, binuksan na ba? Kung ano laman? Anong Ito, alin? ito, ngayon lang. Oo. Yung mga pulis, nasabi may nakita daw mga vault. Oo. Ito, ngayon, dito sa atin. Mm. Binuksan na ba? Kung ano laman?
Kung bubuksan niya, may laman Baka ba? picture na lang ang laman nun. Kapag masyadong, mas madalas ang kanilang executive session kesa sa live streaming. Okay, ganito po. Siyempre nagagalak tayo na finally meron na po at sabi po nila this week pwede na po nilang simulan. And then nagagalak tayo na nag-issue na sila ng guidelines. Yes. Ang sinasabi ko po is that dapat po talaga maging strict general rule ang live streaming. Kasi yun naman talaga ang panawagan ng karamihan para nalalaman natin yung mga ginagawa sa ICI, ano na yung mga nakakalap nila ng mga ebidensya, mga dokumento, at ano na, sino-sino na ang mga nakakausap nila, ano rin yung mga nadi-disclose sa kanilang mga proceedings. So general rule, public live streaming. At yun po ay ayon sa ating saligang batas, yung full public disclosure of all the government transactions involving public interest. Full public disclosure. May nakasabi, subject to reasonable restrictions as may be prescribed or provided by law. Although alam naman po natin na halos wala pa hong batas na gano'n na malinaw yung explain o malinaw yung pagkaka-uphold ng policy of full disclosure na kung ano ang mga exceptions. Kasi yung mga FOI bills po natin na matagal na ay hanggang ngayon ay hindi pa rin ho napapasa batas. So dahil nga po full public disclosure. Ang ano ko po dito, ang aking punto is that yes, tama lang na meron din exceptions. Kasi meron talagang mga bagay-bagay, subject matters na under existing jurisprudence ay kailangan naman talaga na pwede na maging executive session lang. In other words, hindi dapat nalalaman ng publiko dahil mga sensitibo, katulad po ng mga national security matters, katulad po ng mga intelligence report or information, pati na po mga trade secrets, mga diplomatic correspondence, tapos yung covered ng mga executive privilege or closed door cabinet meetings. And then syempre yung mga alam naman natin na sa both houses of Congress, Senado, tsaka House of Representatives, and meron din paminsan-minsan, although hindi naman madalas, ay nag-conduct din ng executive sessions. And syempre, yung deliberations or internal deliberations ng Korte Suprema. Yun po ang mga recognized exceptions based on mga desisyon ng ating Korte Suprema. Now, yung delikado po kasi, kung masyadong open-ended o masyadong mahaba ang listahan ng mga exceptions o yung mga instances na pwede ang executive session, lalo na kung ito ay isa-subject pa sa consent ng the ones involved o yung mga nag-appear before the ICI. So yun lang lamang po ang aking punto. Of course, pwede ang executive session. Pero sana, yung ano na lang yun, that's really the, strict din dapat sila. Kapag dapat na limitado lang, pipiliin lang nila. Yung hindi sila basta-basta na just because a particular department or a particular resource person or witness ay magre-request ng executive session ay i-grant na kaagad even if hindi ito covered ng mga recognized exceptions under existing jurisprudence. Oo. So, paano po yun, Congresswoman? Dito po sa inilabas na guidelines ng ICI na sinasabi nyo, parang may mali kasi dapat full public disclosure. Ano po ba ito? Meron sila mga dapat baguhin na totally maglabas sila ng panibagong guidelines na mas pabor sa publiko. Lalo pa itong issue pa rin ng flood control, hindi pa rin tumitigil yung galit po ng mga Pilipino. Okay, ang suggestion ko lamang po kung pwedeng mag-issue sila. This is just a suggestion. Of course, we cannot really impose on the ICI. Respetado naman po natin ang ICI. Lalo nang nakikita naman natin na masisipag naman po sila at meron na nga po silang mga naging resulta sa mga referrals nila sa ombudsman despite yung mga limitations nila sa resources, sa manpower.
and even sa powers. So, ang suggestion ko lang po kung mag-issue sana po sila ng kanilang supplemental guidelines na magiging mas malinaw at talagang sasabihin nila na ang ano talaga, general rule is live streaming, default talaga, and then ito lang ang mga pwede namin mga i-allow na executive session. At pwede rin nilang linawin dyan sa supplemental guidelines. Yung kasi meron naman talagang pwede na hindi kailangan malaman ng publiko o maging open sa publiko. For example, yung internal deliberations mismo ng ICI or internal evaluation mismo ng mga ebidensya bago ito i-forward o i-refer sa ombudsman. Kasi po ang ICI, okay, investigative and evidence gathering po ang ICI. Even if kasama po sa kanilang mandato under EO 94 that they have the authority motu proprio or upon complaint to hear, receive, gather evidence, ay basically evidence gathering sila, hindi talaga strictly korte, so administrative or quasi-judicial. Oo. So even if kasama dyan judicial, pero hindi ho dapat maging masyadong stricto kasi wala pa naman dyan mga akusado. Opo. Wala pa, so hindi pa ho ito formal na korte. Oo. So kailangan mas open kasi yun naman talaga ang gusto ng mga tao. Yes po. Malaman na yung mga yung mga nakikita dyan sa ICI. Sige po, ganito po. Ma'am, ilatag ko po lamang ito sa isang specific na context Okay. Ito lang po para ho na makasunod sa atin ang ating mga tagapakinig, no. Dito po sa kanilang pagkahaba-haba na guidelines na inilabas under Article 1, Section 1.2, no, executive session nakalagay dito. Yes. To ensure Yes. compliance with the applicable laws, rules, and jurisprudence, the ICI may conduct the subject proceedings in executive session motu proprio. Ibig sabihin, on their own volition, maaari nilang gawin ito. Pero sabi nila, the ICI may also conduct the subject proceedings in executive session upon the request of, ito po yung letter B, resource persons. Yan, okay? Or witnesses. Okay, sabi nila dito, the ICI may grant such request if it determines that the same is meritorious with sufficient factual and legal basis and not intended to delay or frustrate the mandate of the ICI. Ngayon, today may hearing sila. 2 congressman ang kanilang imbitado pero agad nagnotisya ang ICI na ito po ay executive session. Okay. Ang pinupunto po ba ninyo, Madam Congresswoman, ay una, para po bang sa Senado, di ba, live tayo, manonood ang bayan. Ngayon, kapag yung resource person o witness nagsabi na pwede ba mag-executive session, live din, na tinatanong ng mga senador, anong dahilan mo? Anong katwiran mo? Para ang taong bayan, nalalaman natin, ano ba ang dahilan kung ba't kayo mag-executive session? Hindi yung karaka-raka, wala pa tayo napapanood na isang live, agad ng executive session ang kanila pong session. Ganun po ba yon? Very correct. Very correct po kayo dyan, Ted. Precisely. Ganun nga po. Ang talaga hong kailangan i-emphasize dito, ang sabi ko nga po, hindi po ito korte, mas kailangan po na ihambing sa mga inquiries ng both houses of Congress. Kung kailangan man magkaroon sila o yung kanilang perspective o modelo ng kanilang proceedings, dapat yung something similar or close to dun sa mga proceedings before both houses of Congress. Na alam naman natin, very public. Nandyan lagi ang media and yung mga live streaming din. Katulad nangyari sa mga budget hearings, may mga live streaming. Dapat ganun po
close, very close, or similar. Opo. At tama po kayo, hindi pwedeng at the very outset, executive session na kaagad. Opo. Kailangan, tatanungin talaga kung magre-request yung the person concerned, the resource person concerned, na pwede ho ba? Executive session tayo. Why? Remember, Ted, I don't know kung naano nyo yung hearing na yun na nandun si Vizcaya, doon sa TRICOM. Nung nandyan pa po yung TRICOM, he was requesting for executive session. So, tinatanong po namin. Tinatanong nyo, anong dahilan? Kung bakit, ano po? Why are you asking for executive session? Hindi naman niya hindi naman niya ho na-justify. Kaya hindi po kami pumayag. Opo. Ganun Opo. ho talaga dapat. Opo. Sige Hindi po. Opo, sige. So, ma'am, bagang masabi nga po, Precisely yun ang mga pangamba ko. Opo. 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 So sabi nga po ninyo, bagamat ito po ay lamang ninyo, no, suggestion, wala ho tayong magagawa kasi po sila po ang gumagawa ng kanilang sariling rules, no. Ang cure ho dito ay pagkakaroon ng Independent People's Commission na binubuo ng Kongreso para talaga ho mailatag ang lahat. Kumusta po dyan sa House? Okay. Yung sa aming bill po sa House, yung Independent Commission Against Infrastructure Corruption, ICAIC, nakapasa na po sa committee level. At meron na nga pong Consolidated Substitute Bill na yung scheduling nito for plenary deliberations. Now, we expect soon, para ho, before the break, before the Christmas break, ay ma-consider na. Kasi yung sa Senado po, meron na rin po sila yung version nila for an Opo. na kapag mapasa na rin po sa House, ay pwede naman po namin i-reconcile and then para maiya sa batas na rin po at padala na sa Office of the President for signing. Pero ang hinihintay rin po namin yung certification as urgent. Hindi ho namin maintindihan kung bakit wala pa hong sinasabi yung Office of the President as to any plan of the President to certify it as urgent. Oo nga po, no? Kasi po kung talagang sincero ang presidente na gusto niya ho na magkaroon ng mas pinalakas, no, na independent commission para nga imbestigahan ito, dapat nga certified as urgent. Well, anyway, so Madam Congresswoman, ang target po ninyo sa lower house matapos ito before your Christmas break. Yes. Okay. Kasi the Speaker himself has also said na he wants it prioritized. Kailangan po, inintay na rin po ito ng taong bayan. Okay, sige po. Opo. Tanong pa si Chacha. Go, Cha. Yes po. Congresswoman, doon po balikan ko lang yung sinabi nyo kanina. Sabi nyo po kasi kayo naman ay naniniwala na nagsisipag ang ICI at ginagawa po nila ang lahat ng makakaya nila para po dito mahanap kung sino talaga mastermind dito sa flood control issue. Matanong ko lang po, nakita nyo na po ba yung pong latest referral po nila na inilabas po nila kay former Speaker Martin Romualdez? Yung dalawang pahina, yung Opo. 2-page. Hindi pa po. Hindi pa. Opo. Hindi pa po, except for the news report. Oo. Okay. Dito po Ang lang po natin, ang kailangan dyan po natin tandaan din sa mga referral ng ICI in general is that there is no, of course, determination yet of the guilt or innocence of any of all those na mga pinapangalanan, etc. Pero, ang rinirefer po ng ICI ay yung mga ebidensya ng mga nakalap na nila. Sa tingin nila are worth looking into and worth evaluating by the Office of the Ombudsman. Kasi ang Office of the Ombudsman ang talagang makakasabi with certainty, more or less, kung those evidence would really stick pagdating sa Sandigan Bayan. Yes po. Pero the very fact na ito ay rini-refer sa Ombudsman, ibig sabihin ay nandyan meron mga pieces of evidence na dapat i-consider for the possible filing
of the appropriate cases in Opo. court, which is Yes po. the Sandigan Oo. Bayan. Actually, Congresswoman, consistent naman po Opo. ang ICI dun sa mga nauna nilang referral na wala naman talagang guilt or liability. Pero yung iba, yung mga nauna, meron pong mga possible charges. Dito po mismo sa bagong referral na inilabas nila kay dating Speaker Martin Romualdez, walang charges at all eh. Bakit po kaya ganun? Do you think talagang patas itong ICI? Well, yung mga dati, I'm not also sure whether meron talagang mga particular charges. And then yung kay dito where the Speaker Romualdez is being named, maybe I think we can ask the ICI kung bakit wala pa silang mga specific na mga, maybe hindi pa sila sigurado na it would fall under plunder. But it really depends kasi ang number one element ng plunder, of course, would be the amount. Although ang amount naman ng plunder, 50 million lang naman actually. And then meron din mga other elements like the series or combination of a series of overt acts which show yung mga ganon, yung yung pandarambong talaga. So I cannot really say with certainty dahil nga hindi ko pa naman talaga po nakita yung pinaka-referral, but except for news report. Sige po. Yes. Ma'am, kumustahin po lang namin na sa ating huling panayam po nabanggit nyo na kung hindi po magbibitiw, sasampahan ng impeachment case itong si Commissioner Mario Lipana ng COA. Kumusta na po itong kasong ito? Okay, may gumagawa na po niyan. Medyo na antala lang. Kasi nga po, ang staff ko po kasi ay na-divert ang mga attention sa mga mas supervening na mga urgent work din. But I have actually reminded the staff concerned last week na kailangan po maiano na rin po yan, maisalang na rented. So, yes. So meaning po, Nandyan pa rin po yan. meaning po, ang inyo bang party list, sino po ang maghahain ng impeachment complaint? Kasi po ito yung napaka-importanting issue, ma'am. Opo. I will also discuss this with other members of the House, lalo na yung sa minority. Kasi nung nag-hearing po nun, sa budget hearing ng COA, I remember na si Congressman Tinio and also San Fernando, they also raised the same issues. So I believe they are interested also in the filing of impeachment complaint. So pag nandyan na po yung pinaka-complaint, pag sinabit na po ng staff sa akin, I will also show it to the two congressmen. Okay. Baka ho interesado rin sila to be co-complainant. But you are well convinced that dapat sampahan talaga ng impeachment complaint si Commissioner Mario Lipana? Opo, kasi to me, covered po yan nung at least the pinaka all-encompassing ground of the trail of public trust. Okay. At least, at the very least, the trail of public trust. Opo, sige po. Marami po, may mga several indications. Yes. Opo, sige po. Salamat po na marami, ma'am, sa ating pong update at sa inyo pong pagpapaliwanag sa napaka-importanteng isyong pambayan. Sawi ka ni Commissioner ni Congresswoman De Lima, opo, na ang ICI nagsisipag. nagsisipag. Sabi niya. Hindi, sa wika niya, ang ICI ay layer lang. Diba? Oo, sila po ay referral commission lang. Oo, referral center. Sila po ay taga-transmit lang. Kasi nga sa kanila pong pinakahuli, no, na 2-page po na report, sabi mo nga, ito ay hindi mahirap intindihin. They are just transmitting. Actually nga, ang wordings dito, mga kapatid, no, referral for further investigation. Okay, and then this referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Kaya nga ginamit pa ng kampo ito ng dating speaker, di ba? Para ipagtanggol ang kanyang kliyente. Yung sinasabi po ni Chacha, sabi nga ni ma'am, baka daw po hindi pa nababasa. Yung unang report nila, doon klaro.
kung sino-sino ang mga dapat pong kasuhan. Naando doon yon, nabasa din po natin yan. Doon nga, may mga binabanggit din po mga kapatid na ilang pong mga personalidad na dapat po daw maisama sa further investigation. At meron din po nga sila mga sinasabi, di ba, na mga dapat daw po ay maisama dito po sa kanila pong lookout bulletin. Kaya ang ibang mga taga Bulacan nagtatanong din ano na nangyari kay 1st District Representative Danny Domingo? Opo, at maging itong sa mayor ngayon ng Giginto na si Boy Cruz Jr. At ilang pa pong mga nababanggit na mga sinasabing umano ay mga proponents. Bukas ang aming programa sa mga taong ito. Di ba, girl? Kasi nga po, marami-rami ha. Maliban doon sa mga statement po sa Senado, sa lower house, ng ilang pong mga humarap na testigo, mismo po itong ICI naglabas ng kanila pong ilbo, pero tayo po lang yung nagtatanong kung bakit hindi pa nila naiimbitahan itong mga taong ito. Parang yung Maynard Ngo, girl. Hindi po nila naiimbitahan. Oo nga, nasaan na siya? Yung pong Ulaybar, yung Bersamin, parang wala sa schedule nila. Anyway, so ang ating napag-usapan dito mga kapatid, para lamang po sa ating pong appreciation po, factual hulang naman ito pong ICI, naglabas nga ng kanilang guidelines tungkol daw po sa live streaming, pero mukha pong wala tayong maaasahan dito. Sabi ko nga, ito po'y akin po lang naman at ako'y nagpapasintabi, baka hindi kayo sumasang-ayon, pero ito ho'y akin po lamang sariling opinion. Ngayon, para sa akin, pwede na ho natin tawagin ito na Indifferent Commission for Infrastructure, ICI. Kasi kakaibas talaga sila Hindi independent? Ayaw mo na nung independent? Gusto mong baguhin indifferent? Sa akin lang naman ito. No? Kami po'y humihingi ng panayam, napakatagal na dito po sa ICI na ito. Oo. Kasi nga, sinasabing executive session Yeah, oo. Pag ho sinabi ng resource person na ayaw ko ng live streaming, mukhang agad silang pumapayag. Kasi ngayon, dito po sa kanilang hearing, executive session. Ang tanong namin, anong dahilan nila? Hindi mo rin alam. Hindi po ba? Sorry, but nakaka-frustrate bilang isang mamamayan na magkaroon po tayo ng ganito na tinaguriang pamandin pong independent commission. Paano namin nalalaman na independent kayo? Hindi namin alam nangyayari sa inyo Paano natin malalaman na patas talaga nagiging investigasyon? Kaya naman pala, ganun po sinasabi ni Pangulong Junior nung Friday. Ano sabi niya? Di ba, with all due respect, nag-correct pa nga ako. Sabi ko, para may kulang po yata, Mr. President, sa inyo pong statement nung pong Friday. Kasi, sabi niya, doon sa kanya pong statement, November 21, ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Sabi ko, sir, baka may kulang na word. Laban sa dating speaker. Sabi ko nung Friday yan. Kasi ang aga-aga, sinabi niya ito. Nasabi niya, mga kababayan, gusto ko ipaalam sa inyo ng ICI at saka DPWH. Ay nakakuha ng impormasyon at ire-refer, ibibigay sa ombudsman para imbestigahan. Aba, opo. Few hours after, nagpunta nga sa ICI. Oo, ito na yun. Ito yung last Friday, breaking news ng halos lahat. Ano ang breaking news? Ito halos lahat last Friday, nitong nakaraang Biyernes. Ang mga breaking news nila parang sasampahan na ng plunder, bribery at graft. Itong sina Zaldico at si dating Speaker Martin Romualdez. Pero nung nabasa natin yung referral, hindi pala ganoon. Yun ang sinasabi nila. Kasi nga, yun po ang statement doon sa panayam. Doon sa panayam, yung pong sinasabi. Kaya nga ang headline ay, DPWH, ICI recommended filing of plunder and other raps against Romualdez and Co. Yan na yan. So, parang iisipin natin, talaga bang independent kayo? Kasi sinabi ng Presidente,
ginawa nyo kaagad. Parang sa iba, paano naging independent ito? Parang under the instruction of the president. Ganun po ang datingan dito. Muli po, mawalang galang lang, ha? At bukas po ang aming programa para nga po sa ICI para matanong natin mismo si Chairman Andy Reyes dito po sa mga katanungan na ito. But we sincerely believe sa inyo pong panawagan that the world needs now is not greed, ha? But love. We sincerely understand that and respect it. The world needs now is love, sweet love. But the world also needs answer. Okay, mga kapatid, ha? Okay, ngayon po, ito na yung kanila pong panuntunan. So, kailan kayo magla-livestream mismo na mapapanood namin? Kailan, kung sakasakali? Wala pang sinasabi. Actually, ngayon may hearing mga kapatid, Aha. pero nag-request po yung mga pinatawag for an executive session at pumayag naman po dito ang ICI. Okay, so ang solusyon po dito, kung talaga pong kailangan pa ng layer na ito, no? Kasi may kaisipan po na hindi na kailangan yan. Opo, huwag na tayong umasa dyan. Dagdag lang gastos yan. Daang milyon na naman po gastos dyan. Palakasin nyo, ombudsman, tsaka DOJ. Dagdagan na. nyo ng manpower yan. Yun na Dagdagan nyo ng mga nga. totoong investigador Oo. dyan. Huwag na tayong gumasta dyan. Pero kung ito ho ang gusto natin, isang nag-aakmang independent commission, ba't ayaw i-certify as urgent ng presidente yung panukalat sa pagkakaroon ng isang Independent People's Commission. Nasa Kamara na. Diyan din, tsaka sa Senado, Oo, meron Senado. ng version doon. Oo. Kasi dito rin tayo magkakaalaman, kasi po baka mapasubong presidente kung saan aaprubahan niya ito, yung pong appointment dyan ng mga bubuo sa 5 taong komisyon, baka mawalan ka ng control. Baka sabihin ng mga tagapayo mo, bossing, negative tayo dyan. Baka pag nabuo yan, yari tayo dyan. Baka totoong independent yan. Baka kung sakasakali, ikaw man na mag-a-appoint dyan, pero may pressure ka na mag-appoint ka ng mga tulad nila. Oo, ha? Cielo Magno. O kaya ni Heidi Mendoza. Opo, ha? At ng ilang pa pong mga totoo na independent-minded individuals. Gaya po perhaps ni Attorney Cayosa. Di po ba? Oo, yun po ang question dyan. Kapag binuo yan, baka totoong independent yan at pati ikaw, So wait, mapanagot, ha? aba teka, kung may guni-guning flood control projects, guni-guni rin yung pagiging independent ng ICI? Ikaw- Yan po'y tanong lamang. Nagtatanong po kami mga kapatid. Ang sagot, makuha ba natin? Tanong mo kay Attorney Claire. Oo. Baka sakaling makuha natin sa Executive Director Brian Hosaka para masagot itong mga katanungan Yes, natin. ma'am. Para maikumpara yung first referral ng ICI dito sa bagong referral na inilabas po nila kay Martin Romualdez. Kasi hindi lang naman tayo nagsasabi nito. Ilang pahayagan na rin po ang may laman. Yun din ang kanilang napansin na hindi nagrekomenda ng anumang kaso o hindi rin nagbanggit ng kahit isang specific na batas na po pwedeng maisampa for Martin So Romualdez. kumbaga po, Ayos na. ang mga Ang news buto-buto. organizations nung Friday, nung hindi pa nilalabas ng ICI Yan. yung kopya, Oo, yung referral. oo, umasa lang sa salita ng mga nakapanayam na taga-ICI at ni kay Vince Dizon. Oo, Sec Vince, baka pwede ka namin Diba? makapanayam. Oo. Yun yung, kaya sabi nila, plunder daw ang inirekomenda. Oo. Nung paglabas ngayon kahapon, lahat ng media organization sinabi na mukha pong walang inirekomendang anumang kaso laban kay Romualdez at co. As a matter of fact, naging sangkalan pa ito ng kampo ni Romualdez para ipagtanggol ang kanila pong sarili. Yan po lamang ang usapang totoo.